Papuntang Cebu, nagbarko lang tong madam niyo. Abay, hindi din to basta-basta kasi tiles yung sahig. Hindi na nag-iisa si madam kasi may mga kasama na siya. Binaunan pa siya nitong angkan niya ng hotdog at itlog. Parang hindi na uso kay madam nito ang kanin. Pero sinanay lang talaga ni madam yung sarili niya. Baka kasi sa pupuntahan niya wala ng kanin. Napaghalataan kung may binabalak na naman tong madam niyo. Meron na kasi siyang passport. Sayang naman kung hindi gagamitin. Ewan ko lang kung pasado ba tong madam niyo sa immigration. Nalaman kong mahirap daw yung exam doon. Hindi pwedeng imekos-mekos mo lang yung mga tanong doon, madam. Pero sa totoo lang, kahit wala ka namang ginawang masama, kinakabahan ka pa din. Bakit kasi English yung tanong? Kahit bobo tong madam niyo, nakasagot pa din naman. Ang bongga naman ang smile ng nasa likuran ko. Papasok na kasi kami ng eroplano. Ibig palang sabihin, pasado pala si madam sa Q&A. Ang totoo, ang daming tinanong sa akin. Muntik pang hindi paniwalaan yung sagot ni madam. May mga kasama pala ako. Syempre, hindi tayo dapat mag-iisa. Ang swerte ko nga dito sa mga kasama ko. Hindi pinabayaan tong madam nyo. Lalo pat first timer tong si madam na pupunta ng ibang country. Ang goal kasi ni madam ngayong taon ay ang libutin ng buong mundo. Sisimula na ni madam habang malusog-lusog pa. Ayan na nga at lilipad na yung international airplane. Naiyak na lang talaga si madam sa mga pangyayari. Kasi ilang taon din tayo naging pilingera bago natupad to. Ngayon, international pilingera na tong madam niyo. Kasi makakatungtong na ng ibang bansa. Masasabi ko ng goodbye Philippines at hello Singapore. Wala na, tinulugan na tayo ni madam. Baka sa panaginip niya, nakarating na siya doon. Maya-maya, nakaramdam ng gutom si madam. Ngayon pa lang, sisimula na ni madam na gumastos ng todo. Bumili nga siya nitong hot chocolate at eto ding banana cake na may toppings na chocolate. Eto na ata yung breakfast, lunch at dinner ni madam. Hay nako, hindi nakakamadam yung ginagawa mo. Hindi uso sa'yo ang tipid, gasturera ka kaya. Baka manghina ka pagdating ng Singapore, madam. Wala ka pang saktong tulog, walang saktong kain, mapagkamalan ka talagang zombie niyan. Gising na yung madam nyo. Noong sinabing malapit na nga makarating sa Singapore, si madam ngumunguya pa ng chewing gum, alam namang bawal yun sa Singapore. Buti na lang, sinabihan ako dito sa kasitmate ko. Abay, $500 to $2,000 yung mababayaran mo sa pagmuya lang ng chewing gum. Unang tapak mo pa lang sa airport ng Singapore, naka-carpet na. Grabe naman yung pag-welcome nila kay madam. Eto daw yung isa sa mga pinakasosyal na airport sa buong mundo. Kasi yung floor nila sa airport naka-carpet talaga. Pwedeng-pwede na talagang magmayabang tong madam nyo, no? Kasi nakapag out of country na. Kahit part of Asia pa din to, hindi madaling makapunta dito ba? Sa immigration pa lang, mabubuang ka na. Hindi ko talaga makalimutan yung mga tinanong sa akin. Pero natural daw yun, lalo pat first timer mo. Pagdating sa Changi Airport, Singapore, inasikaso kagad namin yung e-travel namin. Hindi ka talaga makakalabas kung hindi ka maka-fill up ng e-travel online. Merong e-travel departure, meron ding e-travel arrival. Sa awa ng Diyos, nagawa naman ng tama ni madam. Pagkalabas nga, sinalubong kami nitong pulis na robot dito. Grabe pala ka-high-tech yung Singapore. Yung pulis nila, robot na. Akala ko nga uhulihin tong si madam. Nagro-rubing lang pala. Lumabas na nga kami sa arrival gate 8. Hanggang dito may Grab din pala. Kanya-kanya na sa pag-book online ng Grab. Bale, apat-apat kami sa 4-seaters na car. Nagagalit yung Grab drivers dito kapag hindi ka mag-a-add ng luggage, lalo pat madami kang luggage na dala. Dahil hindi naman tayo taga dito, turista lang, hindi tayo dapat magpapasaway ha. Baka mauwi ka sa Pilipinas nang wala sa oras ba? Grabe yung daan nila dito. Wala ka talagang makikita ng bahid na anumang basura. Napakalawak at napakalinis. Sa airport pa lang ng Cebu International, nagpa-money changer na kami doon. Kung sa Grab sa atin pwedeng GCash, dito cash lang talaga. Malaki-laki yung nabayaran namin sa Grab dito. Pati kasi yung luggage may pamasahe. Okay lang yan, madam. Yan yung gusto mo, yung gumastos talaga. Huwag ka nang magreklamo dyan. Wala ka sa Pilipinas, ha? Eto na lang yung sukli sa 50 Singaporean dollar na binigay ko sa driver. Andito na nga kami sa Ibis Budget Hotel. Pag may word na budget, go na kayo dyan. Nag-early check-in kami kasi madaling araw na kami nakarating. Para talaga kaming mga aswang dito pagdating dito sa Singapore. Mas maganda sanang gumala kaagad ba? Para worth it ang pagpunta dito sa Singapore. Pero kailangan din pala namin matulog, hindi kami mga immortal.